sa mga sandaling ito yung nakakatipon-tipon na yung mga lingkod. Kami po mag-aaral na yung mga salita. Hinihiling po ng bawat isa sa amin na mapuspos kami ng Espiritu Santo upang Amen. yung mga salita ay aming maunawaan at tumimo po sa aming mga isipan at ito ang aming ibuhay para makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo, Lord. Amen. Thank you for everything you have done in our lives. Thank you for all the blessings you are given to us as we commit everything into your care. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. Sabi daw, ang pag-aaralan natin ngayon, why do you lack assurance? Why do you? Many churchgoers say they are not sure of their salvation. There are even more who do not admit it. And there are others who bury themselves in meaningless pursuit. Why do they live without assurance? We must find the answer to this question. It is because the saved do not know about life. Bakit daw? Hindi raw alam ng mga tao na sila'y ligtas sa kanilang buhay. A saved person is one who has accepted Jesus with his heart and mind and confess this with his mouth. Nakasulat yon sa John 1:12. Sabi daw, the Spirit works in the saved regardless of their own power. This is evidence of having received life. And what is the condition of the one who does not have life? It is the same as Adam and Eve who sins and separated from God. Satan is in control of that spirit. He may acquire much but has no peace. He may achieve success but troubles continue. His body is controlled and led by Satan unknowingly. In time, even his body becomes sick. His heart and mind will also suffer. The day he leaves this world, he will go to hell. Bakit daw nawawalan ng assurance ang mga taong na-save na pero hindi nila alam ang ikinasasave nila sa kanilang buhay? Bakit daw? Ikaw, Ana, bakit? Nabas ko na lahat ng sagot. Why do people lack assurance? Sinabi ko na, it is because the saved do not know about life. Bakit daw? Nila hindi alam. Bakit hindi alam ang Hirap ang tanong na yan. A saved Dahil sa person, mga maling akala. yun, isa. tsaka siguro sa faith din, Dalawa. wrong faith. Ikaw, Ana. Siguro mali para sa akin parang sa maling katuruan. Ang Bible ba nagtuturo ng mali? Hindi, I mean, kasi merong ibang mga People say. churches naman kasi na, Ay, kasi iba, ang ibang mga churches, kahit sabi mong Kristiyano, may iba-ibang turo yan. Kumbaga parang doctrine, parang Yung gano'n. Ibang Interpretasyon, pagkakaunawa. tama. Iba't ibang pagkakaunawa. Interpretasyon, tama. Siguro, Hindi iba't ibang maling turo, hindi yun. Ibang pagkaunawa. Ibang pagkakaintindi or pagkaunawa. Misconception? Misunderstanding? Misunderstanding kaya na, misconception Misconception sa and belief. ibang terms. interpretation, gano'n. It is because the saved do not know about blessing. Pangalawa, ito naman ang ano noon. They are delivered from sin. Alam na nila, kaya sila na-save, tinubos na sila sa kasalanan. From original sin, adult sin, and ancestor sin. Yung inaccept natin si Jesus, na bago na-accept na natin at natapos na lahat ang ating mga kasalanan from past, present, future. Dahil sabi nga ni Jesus, it is finished. Yes, Kaya, amen. saved na tayo from original sin. They are immediately freed from worldly burdens and Satan's power. Ephesians 2:2. Sinabi nga noon,
kapag ka tinanggap mo si Kristo, wala nang power sa iyo si Satan. Hindi na siya mananalo sa iyo dahil Amen. napanalo na tayo ni Kristo. They are eternally freed from the power of hell. Ligtas na nga tayo eh. Wala nang magagawa sa atin ng hell. Hindi natin wala nang magagawa sa atin. They live their testimony for the coming ages. Ephesians 2:7. Number 3, it is because the saved do not know about their privileges. Hindi nila alam kung ano ang kanilang pribileyo sa pagtanggap kay Kristo. The privilege of proclaiming the gospel is given only to the saints. Yung lahat ng tumanggap sa kay Kristo, yun ay yung inaari ni Diyos at ni Kristo ng saint na tayo. Kasi nga, tinanggap na natin ng gospel, tinanggap na natin si Kristo. He makes them affirm as a rock. Magiging matibay na tayo dahil si Kristo ang ating foundation na. He built His church, si Kristo. Ginawa na tayong church mismo. Kaya tayo ligtas na. Amen. Temple, The where privilege of temple. overcoming Satan's power is given only to the saints. Daw nga, pagkatanggap natin, naging saints na tayo. Through prayer. Enter a battle mindset na napupuno na tayo ng espiritu at hindi na tayo nabubuhay sa ating sariling mindset. Persevere to the end. Ang manatili or magtiyaga hanggang sa wakas. The privilege of answered prayer is given only to the saint. Yung mga tumanggap kay Kristo, meron tayong pribileyo na makatanggap ng answered prayer. Amen. The worldly blessing the unsaved talk about come from Satan's limited power under God's permissive will. Kaya yung mga tao na ligtas na nga, tapos naniniwala pa sa worldly blessing, hindi pa sila the unsaved talk about. Doon nanggagaling ang kanilang dahil wala silang paniniwalang tapat. Kung hindi, ang kanilang mga sinasabi ay galing pa rin kay Satan's limited power. You must have the key of the kingdom of heaven. Binigyan na tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos Tinanggap na natin si Kristo. So, meron na tayong key to the kingdom of heaven. Amen. It is because the saved do not know how to live their lives. Hindi pa rin natin kahit pa sabihin tayo nabuhay na tayo or tinanggap na natin si Kristo, hindi pa rin natin matutuhan na mamuhay ng para kay Kristo. Sana confirm the lifestyle of the unsaved. Ibig sabihin nitong confirm the lifestyle of the unsaved. Kumbaga, di kinonfirm na natin noong para hindi tayo saved. Iwanan na natin yon. Believers must receive the guidance of the Holy Spirit. Amen. Kung ikaw naniniwala, magtiwala ka sa guidance ng Holy Spirit. Amen. Dahil gagayad ka nito by the guidance of the Holy Spirit, discard your unbelief and worries. Amen. Kung ano man ang ating sitwasyon, kung ano man nangyayari sa atin, discard. Wag mo nang anhin yun. Wag mo nang isiksik sa utak mo yun. Dahil yun gawa ng unbelief at worries. Ano ba yung worries sa Tagalog? Pag-aalala. You will be led when only Christ lives in you. Kung si Kristo ang mananatili sa buhay mo, di gagayad ka ng Holy Spirit through Christ lives in you. Amen. Get rid of hidden motives. Kung ano man yung nasa sa utak mo, dahil yun gawain ni Satan, yung mga hidden motives na hindi mo man alam na nanggaling sa Diyos, alisin mo na yun. Discard. These motives will bring failure after victory. God's Spirit is not deceiving by man. Ang salita ng Diyos, ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay hindi nadideceive ng tao dahil Diyos yun If you want to be led by the Holy Spirit, Jesus Christ must be the center of your life. Amen. 2 Corinthians 5:7. Prayer must be the highest priority in your life.
And proclamation of the gospel must be your life's everything. Anak na tayo ng Diyos, tinuring na tayong anak ng Diyos. Yung man lang pumunta sa ating isipan, i-proclaim mo ang true prayer, ang iyong priority in life. Bago tapos, ang isa pa doon sa why do you lack assurance in the healing process? Problem of ancestors worship. Dead persons wish. Ancestor worship is unbiblical, unscientific, and primitive. The spiritual problems that come from ancestor is the healing of the problem of ancestor worship. Kung ano-anong paniniwala, true, yung pang nakalam, yung ating paniniwala, kumbaga sa ano, yung superstitious ba, kasama doon sa ancestor worship. Yung mga kiniling daw ng namatay, ako ikay pag namatay ako ikay ganito, ako ikay ganoon, naniniwala sila doon. Naniniwala sila doon, kaya hindi na dapat yung itanim sa ating utak na, sabi, palagay na, sabi ka ni Consi, pag siya raw ay namatay, kain na ang kanya raw, ano niya, wish, ako ikay, wag nyo akong, anong ba tawag dito, lalagyan ika ng bulaklak, ayoko ika naon. Sinusunod ang sinabi ng patay, bilin ika, bilin ba? Yung mga habilin. Mga habilin ika na ganito, ganito. Ang daming wish ng dead person. Tapos sabi naman, ang ancestor worship is unbiblical. Wala naman sa Biblia yung mga iniisip na ang mga wish ng mga taong mamamatay or namatay na. Sabing ganyan, pang ano lang yun, unscientific, hindi science. Ibig sabihin, hindi ka panipaniwala ba? Yun. At saka, ang spiritual problem that comes from ancestor worship, mapapahamak pa tayo pag yun ang pinanitili natin sa ating buhay. Bakit daw ang tao ay lack of assurance? Maraming sagot. Dahil hindi nila alam ang kanilang buhay, dahil hindi nila alam ang blessing na natanggap nila, dahil hindi nila alam yung pribilehiyo ng mga saved children, and hindi nila alam how to live their lives. Kasi, na-save na kayo, tinanggap niyo na si Kristo. Bakit na namumutawi pa sa inyong mga puso ang sarili nyo me-centered? Ako ikay ganun ako ikay ganito. Ganon, paniniwala nila ganun basta, ganon. Hindi nila binubuhay si Kristo. Hindi pa natatanggap yung puli. Hindi ko sinasabi, huwag nyo tanggapin yan at hindi pa, kumbaga sa hindi pa nagsisink na mabuti sa ano. Ganyan naman ang mga tao Ganyan ang mga tao. Pinaiiral ang humanism. Legalism. Sa bagay, sabi nga, ang mga tao mahina. Naandyan na tayo. Mahina. Unang silakbo pala ang mahina. Wala tayong magagawa. Totoo yun. Wala tayong magagawa kung saganang sarili natin. Wala. Kaya nga lang tayo naging righteous sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na tayo tinanggap bilang anak niya. Amen. Binigyan tayo ng pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Dahil nga tinanggap natin si Kristo. Amen. Amen. O ano ngayon na natanda nyo sa ating pinag-aralan nito? Why do you lack assurance? Isa. Dito sa lahat ng binasa ko. Wala ko 4. Ako muna. O ikaw, sige. Why do we lack assurance? Una, the person doesn't know about the blessing. Pangalawa, doesn't know the privilege of answered prayer. Pangatlo, doesn't know how to live their lives. Ano pang 4? Sa ancestor worship? 4 Mali yata ang pang 4. Walang mali Ano pang isa? walang gagnya. Healing yun healing. Ito no. Healing. Discard your unbelief and worries. Yun? Hindi, Hindi yun. why do people lack Why? assurance? Why do Walang people, reason. tama. Why do people lack assurance? Bakit
ang mga tao Ay ay nagkukulang. nagkukulang sa Kasiguro na. kasiguraduhan. Ang pagkakaligta assurance. Because the person doesn't know about the blessing. The blessing, your life, your Spiritual. privileges, and Answer how to live your life. How to live their lives. This is how to live their lives. So, Is it yon, because- yon ang lahat. Yun ang talagang, yung, bakit tayo nawawala ng assurance, yun talaga ang kasagutan. Tinanggap na natin si Kristo, pilit pa rin namumuhay sa atin ang ating sarili. Tinanggap na natin si Kristo, pilit pa rin natin ini-insist ang ating sarili. Kaya nga, mami, pagka Oh, Diyos, sa amin mong napag-aralan ngayon na di dapat kami matibag ng sulusunong kawal man. Bagtos Panginoon ay ipananatili namin sa amin ng mga puso at isipan na kami iniligtas mo na at meron na kaming salvation na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Hindi na Amen. kami maaagaw pa ng mga kaaway at Panginoon kung kami ngayon nakakaranas ng mga kung anumang pagsubok, Panginoon, ang inihiling namin sa iyo ay i-guide mo po kami ng iyong Holy Spirit upang mapagtagumpayan namin lahat-lahat ng pagsubok ng aming kaaway. Amen. Panginoon, ito po ang aming napag-aralan ngayon at umaasa kami na ito isisiksik mo sa aming mga puso at kaisipan upang huwag kaming madala o huwag kaming matibag o huwag kaming maakay ng mga kaaway. Lord, Amen. as we continue to worship you, Lord, as we continue to receive your blessing, please guide us and dwell in us so that we may continue to live according to your will. Amen. Lord, help us as we commit everything into your care. In Jesus' name we pray. Amen.